Ang kwento ay sumusunod sa isang binata na si Kelvin, na muling nagkatawang tao sa mundo ng pantasya na ginawa ng Supreme Being of Reincarnation. Nagkamali ang Supreme Being na ikinamatay ni Kelvin. Upang itama ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng tulong sa Supreme Being of Reincarnation. Si Kelvin ay muling magkakatawang tao sa mundo ng pantasya ngunit wala ang kanyang mga naunang alaala. Nabigyan ng pagkakataon si Kelvin na pumili ng iba't ibang skill sets na makakatulong sa kanyang bagong buhay. Sa panahon ng kanyang reincarnation, tila umibig siya sa Supreme Being ng Reincarnation, ngunit hindi na niya maaalala ang lahat ng iyon kapag nagising siya. Nagising si Kelvin sa gitna ng kakahuyan. Lumilitaw ang screen ng status sa harap niya, at kailangan niyang pindutin ang start upang magpatuloy. May boses na nakikipag-usap kay Kelvin, at ang boses pala ay ang Supreme Being of Reincarnation, si Melfina. Hiniling ni Kelvin kay Melfina na maging lingkod niya nang siya ay hilingi na pumili ng isang hiling. Tinitingnan ni Kelvin ang kanyang status at napagtanto na siya ay isang summoner. Sinabi ni Melfina kay Kelvin na pumunta sa pinakamalapit na bayan, ang bayan ng Parth, upang magparehistro bilang isang adventurer. Sa ngayon, naririnig lang ni Kelvin ang boses ni Melfina, hanggang sa maging makapangyarihan na siya ay maaring i-summon na siya. Pumayag si Melfina na maging lingkod dahil nagpasya siyang magpahinga sa trabaho. Mayroon siyang assistant na nagtatrabaho para sa kanya pansamantala. Pumasok si Kelvin sa isang guild para magparehistro bilang isang adventurer. Sinabihan siya ni Melfina na huwag magparehistro bilang summoner, dahil napakabihira ng S-rank summoners. Bihira silang magkaroon ng isa bawat bansa, at magiging interesado ang bansa sa kanya kapag nalaman nilang isa siyang summoner at S-rank pa sa bagay na yun. Pagkatapos ay nagparehistro si Kelvin bilang isang green mage sa halip. Binigyan siya ng F-rank card. Ipinaalam sa kanya ng receptionist na si Ange na maaari niyang gawin ang mga gawain na mas mataas sa rank niya. Gayunpaman, hindi siya makakatanggap ng mga karagdagang puntos kung makumpleto niya ang gawain. Ang hindi naman pagkumpleto ng mga gawain ay nagdudulot din ng parusa. Ang pagkumpleto ng 10 gawain sa isang hilera ay nangangahulugan ng pag-promote sa susunod na ranggo. Para sa kanyang unang gawain, sinabihan siyang talunin ng hindi bababa sa 3 asul na slime. Nahanap ni Kelvin ang mga slime, at sinabi sa kanya ni Melfina na maaari siyang bumuo ng isang kontrata sa isa sa mga slime. Gayunpaman, kailangang pahinain muna ang slime at kailangan nitong sumang-ayon sa kontrata. Hinabol ni Kelvin ang isa sa mga slime ngunit hindi ito kasing dali ng inaakala niya. Ang mga slime ay patuloy na naglalaro sa kanya hanggang sa nagawa ni Kelvin na mapabagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at bumuo ng isang kontrata sa asul na slime. Napunta ang slime sa kamalayan ni Kelvin at maaari niyang ipatawag ang slime anumang oras na gusto niya. Pinangalanan ni Kelvin ang slime na Clotho. May networking din sa kanyang kamalayan na magagamit ng kanyang mga lingkod sa pakikipagtalastasan. Ganito ang pakikipag-usap ni Melfina kay Kelvin, at maaari na ring makipag-usap si Clotho sa dalawa ngayon. Ang pagbuo ng kontrata ni Kelvin kay Clotho ay nagpapataas ng antas ni Clotho, at mas malakas na siya ngayon. Pagkatapos ay sinubukan ni Kelvin ang kanyang mga kasanayan sa pag-summon at ginamit ang mga ito upang i-summon si Clotho. Pagkatapos ay inatasan niya si Clotho na tulungan siyang talunin ng 3 asul na slime. Si Clotho ay sumisipsip ng mga slime ngunit nag-iiwan ng kanilang mga core, para magamit sila ni Kelvin bilang patunay. Matapos makumpleto ang kanyang gawain, nagulat si Kelvin pabalik sa guild at binayaran na siya sa trabaho. Itinuro ni Ange si Kelvin sa lugar kung saan siya makakahanap ng inn para sa matutuluyan. Sa kanyang pagpunta sa inn, dumaan siya sa isang eskinita kung saan nakita niya ang ilang mga slave merchant na nagpapakita ng kanilang mga alipin para sa pagbebenta. Kabilang sa mga alipin ay isang elven na babae, ngunit si Kelvin ay walang pera na pambili sa kanya at umalis. Pumunta si Kelvin sa Spirit Song Inn. Nakipagkita siya sa receptionist na si Claire. Ipinakita siya ni Claire sa kanyang silid at naghahanda din ng pagkain para sa kanya. Ito ay hudyat ng kanyang paglalakbay at pakikipagsapalaran sa ibang mundo. Sa lalong madaling panahon pagkatapos, si Kelvin ay na-promote sa E-rank pagkatapos makumpleto ang kinakailangang bilang ng mga gawain. Iminumungkahi ni Ange na bumuo si Kelvin ng sarili niyang partido dahil sisimulan niya ang mas mahirap na mga gawain. Iniisip ni Kelvin sa sarili niya na hindi niya kailangan ng party dahil may Clotho siya. Tinanong ni Ange si Kelvin kung siya ay mula sa ibang mundo dahil siya ay medyo malakas para sa isang baguhan, ngunit mas pinili ni Kelvin na hindi sumagot. Habang pinag-uusapan ni Kelvin kung anong mga gawain ang susunod niyang gagawin, pumasok ang isang adventurer, si Cashel. Iminungkahi niya na tapusin ni Kelvin ang Black Ghost Knight. Ipinakilala ni Cashel ang kanyang sarili bilang isang D-rank na adventurer kay Kelvin. Tingid sa kaalaman ni Kelvin, ito ang nakagawian ni Cashel na balak mambuli sa mga baguhan. Hinahayaan niya silang maniwala na siya ay mahina, at pagkatapos ay pinapahiya sila. Lahat ng tao sa guild ay takot kay Cashel dahil isa talaga siyang D-rank na adventurer.
Sinabi ni Cashel na hahabulin ng kanyang partido ang Black Ghost Knight, at gusto niyang sumama sa kanila si Kelvin. Sinubukan ni Ange na magprotesta na ang gawain ay magiging napakahirap para kay Kelvin, ngunit pinatahimik siya ni Cashel. Pagkatapos ay sinabi ni Kelvin kay Cashel na hindi siya interesadong sumali sa kanyang partido upang talunin ang Black Ghost Knight. Ginagamit ni Kelvin ang kanyang appraisal ay para tingnan ang mga istatistika ni Cashel, at nalaman niyang nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang stat at rango. Mayroon din siyang nakababahalang titulo, at napagtanto ni Kelvin na hindi aatres si Cashel. Nakipag-deal si Kelvin kay Cashel. Kakalabanin niya si Cashel at ang kanyang partido. Kung sino ang unang makatalo sa Black Ghost Knight ang siyang mananalo sa kompetisyon. Si Cashel ay may tiwala at agad na tinatanggap ang hamon. Nakipagkita si Cashel sa isa sa kanyang mga miyembro ng partido, si Gimel. Sinabi niya kay Cashel na ang kanyang appraisal ay C rank, at kahit ganoon ay hindi niya matingnan ang mga istatistika ni Kelvin. Sinasabi ni Gimel na ang concealment skill ni Kelvin ay maaaring C-rank pataas. Ang isa pang miyembro ng partido, si Raj, na mukhang tank ng partido ay hindi makapaghintay na durugan si Kelvin. Sa paglaon, pumunta si Cashel at ang kanyang partido sa lumang kastilyo, ngunit nalaman na ang lahat ng mga undead na halimaw ay natalo na. Ang natitira ay ang Black Ghost Knight. Ipinahayag ni Kelvin ang kanyang sarili at sinabing hinihintay niya sila. Ibinunyag ni Kelvin na alam niya ang kanilang mga plano para saktan siya. Tila, pinapatay nila ang iba pang mga adventurer upang mapataas ang kanilang sariling mga puntos sa rango sa halip na kumpletuhin lamang ang mga gawain. Si Raj ang unang sumugod kay Kelvin ngunit nahuli niya ito sa putik na bitag. Sinubukan ni Gimel na tumakas ngunit pinigilan siya ni Clotho. Tumalabas na si Clotho ay nag-evolve na ngayon sa isang slime Glutonia sa lahat ng kanilang mga gawain, at devourer na ang titulo niya at mas malakas at malaki na siya. Gayunpaman, maaari siyang bumalik sa kanyang karaniwang sukat sa kalooban. Magkasama, tinalo nila si Cashel at ang kanyang partido. Matapos talunin ang tatlong tiwaling adventurer, nagpa siya si Kelvin na oras na para sa pangunahing kaganapan. Binuksan niya ang pinto patungo sa silid kung saan naghihintay ang knight. Nilapitan ni Kelvin ang knight at ipinaalam sa kanya ang plano niyang gawin siyang miyembro ng kanyang partido. Nakagulat ito sa knight, at sinasabing karamihan sa mga tao ay lumalapit lamang sa kanya gamit ang kanilang mga espada. Umupo ang dalawa para mag-usap. Sinabi niya kay Kelvin na siya ay dating tao, ngunit hindi pa siya handang sabihin kay Kelvin ang dahilan kung bakit siya naging halimaw. Sinabi ng knight na wala na siyang bansa o haring ipaglalaban muli. Ipinahayag niya na ang kanyang pangalan ay Gerard, ngunit kailangan siyang talunin ni Kelvin bago siya makabuo ng kontrata sa kanya. Isang labanan ang naganap sa pagitan ng dalawa, at sa panahon ng laban, inihayag ni Gerard kung bakit siya nananatiling buhay. Siya ay dating kapitan ng mga kabalyero sa kanyang maliit na bansa, ang Alkale. Isang araw, dumating ang isang elf, si Gildora, mula sa kanlurang kontinente na may dalang panukala para sa hari. Dumating si Gildora sa ngalan ng Risen Empire, at hiniling niya sa hari na magtrabaho para sa kanila. Gusto niyang sirain ng hari at militar ang Holy Empire of Dermis. Gayunpaman, tumanggi ang hari, at sa ilang araw, namatay ang lahat sa Alkale. Tumanggi si Gerard na mamatay upang maipaghiganti pa rin niya ang pagkamatay ng kanyang pamilya at ng kanyang bansa. Narinig ito ni Kelvin at ginamit niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan para talunin si Gerard. Inamin ni Gerard ang pagkatalo at nakipagkasundo kay Kelvin. Di nagtagal pagkatapos, kinuha ni Kelvin ang isang tipak ng sandata ng kabalyero pabalik sa guild bilang patunay. Ibinigay din niya si Cashel at ang kanyang partido para sa parusa. Sa pamamagitan nito, mayroon na ngayong tatlong nilalang si Kelvin na nagtatrabaho para sa kanya. Ang tatlong nilalang ay sina Melfina, Clotho, at Gerard. Hindi nasusukat ang level ni Melfina dahil isa siyang supreme being. Sa susunod, nakipagkita si Kelvin sa guildmaster, si Rio. Ang appraisal ay ni Rio ay A rank, at ito ay nagpapahirap kay Kelvin na itago ang kanyang mga istatistika. Madali at mabilis na nalaman ni Rio na si Kelvin ay mula sa ibang mundo. Gusto ni Kelvin na maging defensive tungkol sa kung sino siya, ngunit pinayuhan siya ni Gerard na huminahon. Hindi niya kayang itago ang kanyang mga stats habang buhay at kailangan din niya ng mga kaibigan na maaari niyang ibahagi ang kanyang mga sekreto. Tinanong ni Rio si Kelvin kung siya ay summoner at pinatunayan ito ni Kelvin. Tinanong ni Kelvin kung bakit hindi pinigilan ni Rio si Cashel sa kanyang party dahil nakikita ng kanyang appraisal ay kung ano ang ginagawa nila. Humingi ng paumanhin si Rio at sinabing si Cashel ay isang maharlika mula sa militanteng bansa ng Tricen. Kailangan niya ng patunay na direktang nakatali kay Cashel upang maiwasan ang isang internasyonal na insidente. Inihayag ni Rio na hindi siya kaaway ni Kelvin at maaari niyang maging kaibigan. Kung tutuusin ay may nakilala siyang mga katulad niya na mula sa ibang mundo. Sinabi ni Rio na ang mga bayani ng Holy Empire of Dermis ay mula sa ibang mundo. Kinumpirma ito ni Melfina at sinabing siya ang muling nagkatawang tao sa kanila.
Narinig ng pari ng Deremis ang propesya ng Supreme Being at nagsummon ng mga bayani. Malapit na pala ang revival ng demonyong hari. Ito ang dahilan kung bakit mas naging marahas ang mga halimaw sa buong kontinente. Sinabi ni Rio kay Kelvin na naiintindihan niya kung bakit niya itinatago ang kanyang katayuan bilang summoner. Ayaw niyang madala siya sa mga gulo sa politika. Tinitiyak sa kanya ni Rio na kung handa siyang tumulong, sisiguraduhin niyang may kalayaan si Kelvin, at walang makakaalam ng status niya. Ang skill ni Kelvin ay katumbas na ng isang S-rank adventurer, at handa si Rio na tulungan siyang umakyat sa tuktok. Di nagtagal pagkatapos, si Kelvin ay na-promote sa B-rank. Naghanda si Claire ng masarap na pagkain para kay Kelvin para ipagdiwang ang kanyang promosyon. Nang maglaon, sinabi ni Melfina kay Kelvin na ang priestess ng banal na imperyo ng Deremis ay nagsagawa ng isang ritual ng pagsasummon. Pagkatapos ay naghanap si Melfina ng ilang matatalinong mukhang magagandang lalaki at babae upang muling magkatawang tao. Sinabi ni Melfina na ang mga bayani ay nasa dissenting antas na ngayon. Lumabas ng kwarto si Kelvin para mamili. Inihayag niya ang kanyang plano na hanapin ang alipin na elven girl at bilhin ito. Plano ni Kelvin na sanayin siya at idagdag sa party. Pagdating niya doon, binayaran ni Kelvin ang slave merchant ng kanyang pera. Nalaman niyang may sumpa sa babae na hindi pumapayag na hawakan siya ng mga tao. Nagpasalamat ang batang babae kay Kelvin sa pagbili sa kanya, at inihayag na ang kanyang pangalan ay Ethel. Pagkatapos ay ginamit ni Kelvin ang kanyang mahika upang alisin ang sumpa, at sa wakas ay nahawakan na ni Ethel ang isang tao nang hindi ito nasusunog. Dinala ni Kelvin si Ethel sa inn at si Claire naman ang nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos niyang maligo at magbihis ay mukhang bata at maganda si Ethel. Nangako si Ethel na gagawin niya ang kanyang makakaya sa paglilingkod kay Kelvin. Napagtanto ni Kelvin na si Claire ay gumawa ng isang maid outfit para kay Ethel, ngunit mukhang maganda ito sa kanya. Pagkatapos nito, kumain ang dalawa ng pagkaing inihanda ni Claire. Napakasarap ng pagkain kaya umiyak si Ethel habang kumakain. Pagkatapos ay binibigyan ni Kelvin si Ethel ng pagpipilian na pumili ng kanyang sariling mga kasanayan. Nang oras na para matulog, sinabi ni Claire kay Kelvin na wala nang available na kwarto muli. Napilitan si Kelvin na makisalo sa kama ni Ethel. Sa susunod, ginamit ni Ethel ang kanyang mga puntos sa archery, sightseeing, at pananahi. Kinuha rin ni Kelvin ang mga kasanayan sa panday. Si Ethel ay nagsimulang magdisenyo ng mga damit, at ang maid outfit na suot niya sa kasalukuyan ay siya ang nagdisenyo. Ang kombinasyon ng kanyang high-level archery skill, ang red magic, at Fire Dragon King's Grace ay nagbigay sa kanya ng kanyang orihinal na teknik. Makalipas ang ilang sandali, magiging karapat-dapat si Kelvin para sa A-rank kapag nakumpleto niya ang isa pang gawain. Si Ethel ay na-promote din sa B-rank sa loob ng maikling panahon. Matapos ibigay ang kanilang ulat sa guild, hiniling ni Ethel kay Kelvin na samahan siya sa labas sa susunod na araw, at si Kelvin ay nag-aalinlangan na sumang-ayon. Samantala, umalis na si Melfina para dumalo sa isang opisyal na negosyo. Pansamantalang unavailable si Melfina. Kinabukasan, nakipagkita si Kelvin kina Ethel at Ange. Sinisigurado ni Ethel na maayos at maganda ang hitsura para sa kaganapan sa araw. Habang nagsasaya sila, sinalubong sila ni Tabura, ang ikatlong prinsipe ng Trycen. Hinihiling niya na sumama sa kanya ang mga batang babae dahil ang mga ito ay kaibig-ibig. Sinubukan ng mga gwardya na lumapit sa mga babae, ngunit madali silang pinatumba ni Kelvin. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika upang ipin down si Tabura, at humingi sa kanya ng tawad para sa kanyang krimen. Ibinunyag ni Tabura na pumunta siya sa bayan ng Parth dahil nabalitaan niyang ginawang tahanan ng isang makapangyarihang adventurer ang bayan ng Parth. May plano siyang gawing lingkod ang adventurer para mas maging makapangyarihan siya. Sinabi ni Kelvin na siya ang adventurer na hinahanap niya at pinatalsik siya. Ang mga mamamayan na nanunood sa lahat ng nangyayari ay pinalakpakan si Kelvin para sa kanyang kabayanihan. Sa ibang lugar, ipinahayag ni Melfina ang kanyang sarili sa priestess ng Deremis, si Colette. Tinanong niya ang mga bayani, at sinabi sa kanya ni Colette na kinakaya nila. Sinabi ni Melfina kay Colette na naramdaman niya ang isang masamang presensya sa kanlurang kontinente, at dapat ipadala ni Colette ang mga bayani doon. Binalaan ni Melfina si Colette na ilayo ang mga bayani sa bayan ng Parth bago muling mawala. Kinagabihan, nagpasalamat si Ethel kay Kelvin sa pagligtas sa kanya mula sa baluktot na prinsipe. Nagpapasalamat din siya kay Kelvin sa pagpapalaya sa kanya at pagpayag na malaman niya kung ano ang pakiramdam ng hawakan ng isang tao. Tinanong ni Ethel kung siya ay kaakit-akit, at sinabi ni Kelvin na oo. Iniisip ni Kelvin sa kanyang sarili na kailangan niyang bumili ng bahay sa lalong madaling panahon upang maiwasang makasama si Ethel sa iisang kwarto. Nang sumunod na araw, bumalik si Melfina at ipinakita niya sa party ang mga bayani at ang kanilang mga istatistika. Dahil hindi ma-absorb ni Kelvin si Ethel sa kanyang kamalayan, pinag-iwalay ni Clotho ang isang tipak ng kanyang sarili para maupo sa balikat ni Ethel. Sa ganitong paraan, nakakasali si Ethel sa pag-uusap sa network ng katulong.
Umaasa si Melfino na mas lumakas ang mga bayani bilang paghahanda sa kanilang laban sa hari ng demonyo. Sinasabi niya na si Kelvin at ang kanyang partido ay lumalakas bawat araw. Ipinakita ni Kelvin ang kanyang skill sa panday, at inihayag ang mga armas na ginawa niya. Ipinakita rin ni Ethel ang mga bagong damit at baluti na ginawa niya para sa kanyang sarili at sa mga miyembro ng partido. Ilang sandali pa, tinawag si Kelvin sa opisina ng Guildmaster. Sinabi sa kanya ni Rio na may nakitang demonyo sa kuwebo ng ermitanyo. Sinabi ni Melfino na ang mga demonyo ay isa sa pinakamalakas na lahi kasama ng mga dragon at anghel. Humingi ng tulong si Rio kay Kelvin dahil hindi pa nila alam kung gaano kalakas ang demonyo. Pumayag si Kelvin na tumulong. Nakarating si Kelvin sa kuweba at binigyan siya ng mga adventurer na nakahanap ng dungeon ng lahat ng mga detalye. Pagpasok sa dungeon, nangunguna si Gerard, sumunod sina Ethel at Kelvin, habang nasa likuran si Clotho. Nakarating sila sa panloob na pintuan at sinabi ni Kelvin sa kanyang partido na nararamdaman niya ang dalawang anyo ng buhay sa silid. Pumasok sila sa silid at nakita ang isang babaeng demonyo na nasa ilalim ng selyo. Lumilitaw ang isa pang demonyo at ipinahayag na siya ang archdemon, si Victor. Nagulat si Kelvin, dahil si Victor ay automatikong isang S-rank na demonyo para sa kanya upang maging archdemon. Gayunpaman, hindi nito natinag si Kelvin dahil mahilig siya sa mga laban. Sa totoo lang, nakangiti ang ekspresyon niya nang malaman niya kung gaano kalakas si Victor. Sinabi ni Victor sa party na ang babaeng tinitingnan nila ay anak ng Demon King na si Gustav. Inilihim ito ni Gustav upang hindi gamitin ng kanyang mga kaaway ang kanyang anak na babae laban sa kanya. Inihayag ni Victor na ang mga tao lamang ang makakasira sa selyo ng babae, ngunit hindi niya yun gusto. Gusto niyang i-absorb ang babae at maging Demon King mismo. Ipinatawag ni Victor ang kanyang mga alagad at nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang partido. Tinapos ni Gerard ang mga underlang sa isang paghampas ng kanyang espada, habang tinatapos naman ni Kelvin ang mga namis ni Gerard. Gumagamit si Victor ng magic smoke bomb para subukang makalusot kay Kelvin, ngunit napakadaling napigilan ni Kelvin ang kanyang mga pag-atake. Pumunta si Ethel sa likod ni Victor at binaril siya ng kanyang mahiwagang arrow. Lumapit si Gerard sa kanya, at pinutol ang isang braso niya. Sumasang-ayon si Victor na si Kelvin at ang kanyang partido ang pangalawa na gumawa ng ganitong malaking pinsala sa kanya. Ito ay nag-udyok kay Victor na i-activate ang kanyang buong magic power, at mas lumalakas ng lumalakas. Inaatake niya ang partido gamit ang kanyang mahika at nagpapahina ito kay Gerard. Ibinagsak niya si Gerard sa sahig, at nakakalamang na siya, hanggang sa magpalabas si Clotho ng isang paltos ng mga pag-atake sa kanya mula sa itaas. Nagbibigay ito kina Kelvin at Ethel ng pagkakataon na maglunsad ng isang mapangwasak na pag-atake kay Victor. Napatumba si Victor sa sahig at umamin ng pagkatalo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Victor na hindi niya kailanman binalak na makuha ang anak na babae ng Demon King. Sinabi niya, hindi lalaban ng gusto si Kelvin kung hindi siya nagsinungaling. Sinabi ni Victor ang kwento sa likod ng lahat. Ilang daang taon na ang nakalilipas, inilagay siya ni Gustav na mamahala sa kanyang anak na si Sarah. Siya talaga ang nagpalaki sa kanya. Kasama niya ito sa isang malaking mansyon na hindi iniiwan ni Sarah. Ginawa ni Gustav ang lahat para itago ang katotohanang mayroon siyang anak na babae. Pagkatapos isang araw, ang bayani ay sumalakay, at lumapit kay Gustav. Handa si Victor na lumaban at mamatay para kay Gustav, ngunit inutusan siya ni Gustav na patuloy na bantayan si Sarah. Kung sakaling malaman ang kanyang pag-iral, ang ibang mga demonyo, at maging ang bayani ay susundan siya. Pagkatapos ay nilagyan siya ni Gustav ng selyo na mga tao lamang ang maaaring makasira. Kung mahahanap siya ng sinuman maliban sa bayani, ligtas siya. Nang mamatay si Gustav, ipinadala si Sarah sa isang malayong lupain kung saan patuloy siyang binabantayan ni Victor kahit sa ilalim ng kanyang selyadong estado. Umaasa si Gustav na balang araw, mabubuhay ng mapayapa si Sarah nang walang karahasan na dumarating sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Victor na naghihintay siya ng panahon ng kapayapaan, upang masira ang selyo ni Sarah. Pagkatapos ay makakamit niya ang kanyang posisyon bilang Demon King. Nagdadalamati si Victor na nabigo ang lahat ng kanyang mga plano. Nagmamakaawa siya kay Kelvin para sa huling hiling. Nakiusap siya kay Kelvin na payagan si Sarah na sumali sa kanyang party, at ipakita din sa kanya ang mundo. Malamang ay nagigising na si Sarah mula sa kanyang pagkakatulog, at nakikinig na sa kanilang usapan. Sinabihan ni Victor si Kelvin na sirain ang selyo at madidilat ang mga mata ni Sarah. Nag-aalok si Kelvin na pagalingin si Victor, ngunit tumanggi siya at sinabing nagsisilbi lamang siya sa hari ng demonyo, at hindi siya handang maglingkod sa iba. Matapos sabihin ang lahat ng kanyang sasabihin, namatay si Victor. Lumapit si Kelvin kay Sarah at sinira ang selyo. Nagising si Sarah at nagsimulang umiyak dahil nawalan siya ng huling tao na kilala niya bilang pamilya. Bumuo ng kontrata si Sarah kay Kelvin pagkatapos niyang ganap na matauhan. Natapos ang party sa kuweba at bumalik sa ibabaw. Gumawa na si Gustav ng camouflage hairband para kay Sarah bago siya mamatay upang itago ang kanyang mga sungay.
Nagsinungaling si Kelvin sa mga adventurer na si Sarah ang isa sa mga unang adventurer na pumasok sa kuweba. Ipinakita nila sa mga adventurer ang patunay na ang demonyo ay natalo at umalis. Nang maglaon, gumawa si Ethel ng bago at mas malakas na baluti para kay Gerard. Tumaas na rin ang stats ni Gerard at mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Dinala ng party si Sarah sa bayan, at ipinakita sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pamumuhay kasama ng mga tao. Bumalik si Kelvin sa guild, at opisyal na siyang na-promote sa A rank. Nag-organisa si Ange ng isang party para ipagdiwang ang promosyon ni Kelvin. Kinagabihan, narinig ni Kelvin si Sarah na nag-iisip ng malakas. Ipinangako niyang ipagmamalaki siya ni Victor at makikita ang mundo gaya ng lagi nilang planong gawin. Susunod, gumawa si Kelvin ng bagong baluti na tinatawag na Queen's Terror, at isang pares ng gauntlet na tinatawag na Arundit para kay Sarah. Ginawa niya ang baluti mula sa baluti ni Victor tulad ng hiniling ni Sarah. Gumawa rin siya ng bagong espada para kay Gerard. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsusumikap, si Kelvin ay pagod at nagsimulang manabik ng kanin. Patuloy siyang sumisigaw na gusto niyang kumain ng kanin. Di nagtagal pagkatapos, ang party ay nag-impake ng kanilang mga gamit at nagsimula ng paglalakbay sa isang bansang tinatawag na Torish. Si Kelvin ay may dalawang layunin sa kanyang paglalakbay sa Torish. Ang una ay ang ipakita kay Sarah ang mundo. Sinasabing ang Torish ay isang bansang nasa hangganan ng karagatan, at pinaniniwalaan na mayroon silang malabigas na halaman. Hindi naging mahirap para kay Rio na bigyan sila ng pahintulot na maglakbay sa Torish. Napag-alaman na pansamantalang umalis muli si Melfina. Si Melfina ay gumawa ng ilang mga pagsasaayos sa kanyang katawan upang maipasok niya ang isa sa kanyang mga avatar. Ito ang magbibigay ng lakas kay Kelvin para may summon siya. Itatago din ito ang kanyang katayuan bilang isang kataas-taasang nilalang. Habang papunta sa Torish, ang party ay hinarang ng isang gang ng mga bandido na kilala bilang Black Wind. Sinasabing minsang natalo ng isang A-rank adventurer mula sa Trisen ang gang, ngunit tila bumalik na sila sa aksyon. Sinubukan ng gang na pagnakawan ang partido, ngunit hindi nila alam, nakatagpo lamang nila ang isang kakilakilabot na kapalaran. Sinabihan ni Kelvin si Sarah na harapin ang mga magnanakaw, at hindi nagtagal, natalo na niya ang bawat isa sa kanila. Ang mga magnanakaw ay nagsasabi sa partido na sila ay magkakaroon ng malaking problema kapag nalaman ng kanilang amo ang nangyari. Ikinatuwa nito si Kelvin at sinabing hindi na siya makapaghintay na makilala ang kanilang amo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Torish. Napansin ni Kelvin na parang sinaunang Japan ang Torish. Nakahanap sila ng daan papunta sa Regent's Guild. Ibinigay nila ang mga magnanakaw sa guild, at nakipagpulong ang party sa guild master, si Mist. Inihayag ni Mist na sinabi sa kanya ni Rio ang tungkol kay Kelvin. Sa katunayan, si Kelvin ang madalas na ikinukwento ni Rio. Ipinaalam ni Mist kay Kelvin na natalo ng mandirigma ng Trisen na si Kristoff ang Black Wind. Gayunpaman, lumalabas na siya na ngayon ang nagpapatakbo ng palabas. Nagsimula na silang mangkidnap ng mga babae para ipagbili sila bilang mga alipin. Nag-iingat si Mist sa issue, dahil baka maging international incident kung hindi maingat. Nalaman ni Kelvin na ang level ni Kristoff ay level 70 lang, at nabawasan ang kanyang excitement. Nais niya na magkaroon ng mas mataas na level si Kristoff para maging mahigpit siyang kalaban. Noon lang, nakita ni Sarah na isang grupo ng mga adventurer ang kakapasok lang sa bayan. Kararating lang pala ng mga bayani sa bayan. Masaya si Kelvin dahil pinadali lang nito ang mga bagay-bagay para sa kanila. Sinabihan ni Kelvin si Mist na ipaalam sa mga bayani ang tungkol kay Kristoff. Kung matatalo si Kristoff ng mga bayani na talagang naninindigan para sa hustisya, walang magiging problema. Sumunod, nasubaybayan ni Kelvin at ng kanyang partido ang base ng operasyon ni Kristoff. Pumasok sila, tinalo ang kanyang mga alagad, at pinalaya ang mga babae. Natagpuan nila si Kristoff at ang kanyang mga general sa kanilang opisina. Napakadaling natalo ni Kelvin, at iniwan silang nakahandusay sa sahig. Maya-maya, dumating ang mga bayani sa hideout. Nakita nila ang mga batang babae na nagsabi sa kanila na ang mga adventurer na nagligtas sa kanila ay pumunta sa kabilang silid upang labanan ang mga bandido. Nakiusap ang mga babae sa mga bayani na pumunta at tulungan ang mga adventurer na talunin ang mga bandido. Ang mga bayani ay sumugod sa silid, at nakita si Kristoff at ang kanyang mga tauhan na nakahiga sa sahig. Ang mga bayani ay nalilito at naniniwala na ang mga taong nakahandusay sa sahig ay ang mga adventurer na nangangailangan ng tulong. Nakita nila si Kelvin at ang kanyang partido na may ngiti sa kanilang mga mukha. Napagkamalan ng mga bayani na si Kelvin at ang kanyang partido ay ang grupo ng mga magnanakaw. Tingid sa kaalaman ng mga bayani, pinlano na ito ni Kelvin. Ang kanyang intensyon sa lahat ay upang linlangan ang mga bayani at gawin silang labanan siya. Nagpakilala ang mga bayani, ang kanilang pinuno, si Tuya Kanzaki, ang kanyang mga kasama, sina Setsuna Shiga, Nana Mizuoka, at panghuli si Miyabi Kuramiya. Nangako ang mga bayani na magbibigay ng hustisya kay Kelvin at sa kanyang partido.
Pagkatapos ay sinabi ni Kelvin sa mga bayani na handa siyang labanan silang apat ng mag-isa. Kung sino ang matalo ay gagawin ang lahat ng gusto ng nanalo. Ang mga bayani ay nagdedebate sa kanilang mga sarili kung lalabanan si Kelvin, at si Kelvin ay na-excite lamang sa lahat ng kaguluhan. Ang natitirang bahagi ng partido ni Kelvin ay nakaupo habang siya ay naghahanda upang labanan ang mga bayani. Ang mga bayani sa wakas ay gumawa ng desisyon na labanan si Kelvin. Sinabi ni Kelvin sa kanyang mga miyembro ng partido na gagamitin niya ang kanyang bagong item, ang Skill Eater, bilang isa sa mga sandata para labanan ang mga bayani. Sumugod ang mga bayani kay Kelvin ngunit madali niyang naitaboy ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Nagulat ang mga kaibigan ni Tuya, dahil ang swordsmanship ni Tuya ay S-rank, at si Kelvin ay nakikipag-head-to-head sa kanya gamit lamang ang mga kamay. Pagkatapos ay ipinahayag na binigyan ni Sarah si Kelvin ng kanyang mga kasanayan sa martial arts bago ang laban. Habang tumatagal ang laban, napagtanto ni Setsuna na si Tuya ay handa nang lumaban hanggang kamatayan. Tinawag niya siya para maggrupo, at ipinaalala sa kanya ang araw na inalis sila sa kanilang silid-aralan at dinala ni Melfina sa mundo ng pantasya. Ipinaalam ni Setsuna kay Tuya na ang tanging paraan para matalo nila si Kelvin ay ang magtulungan. Sa bagong motibasyon na ito, pinagsasama ng koponan ang kanilang lakas, at inaatake si Kelvin. Gumagamit sila ng pinakamakapangyarihang spell na mayroon sila para pigilan si Kelvin. Si Kelvin ay nagpatawag ng isang golem upang makagambala sa kanila habang siya ay gumagawa ng isang bagong spell. Parehong nagulat ang dalawang partido nang makita si Kelvin na gumawa ng bagong spell para makawala sa mga spell ng bayani. Sinusubukan nilang atakihin muli siya ng iba't ibang spell, ngunit mas mataas siya sa kanilang liga, at madali niyang inililihis ang lahat ng ibinabato nila sa kanya. Nagdadalamati si Tuya habang kinakalaban si Kelvin na dapat niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa higit na kabutihan kung alam niyang napakalakas niya. Pinatumba siya ni Kelvin at sinabihan siyang huwag subukan at pilitin ang sarili niyang mga mithiin at pananaw sa kanya. Nang maglaon, nagising ang mga bayani, at nalaman na hindi nila kaaway si Kelvin. Siya ang adventurer na tumalo sa mga bandido. Nilabanan lamang niya ang mga ito upang malaman ang kanilang mga kahinaan, at turuan sila kung paano maging mas mahusay. Napagtanto ito ni Tuya, at yumuko kay Kelvin. Idineklara niya si Kelvin bilang kanyang guru mula sa sandaling iyon. Matapos malutas ang mga bagay, inaresto si Kristoff at ang kanyang gang, at ang mga batang babae ay pinalaya. Dinala ni Kelvin ang mga bayani sa isang kuweba para sa pagsasanay. Isang S-rank dungeon boss ang lumabas sa kuweba, at kinailangan itong talunin ni Kelvin. Sinabi ni Kelvin kay Tuya at sa kanyang partido na kailangan pa nilang magtrabaho ng gusto bago sila makaharap sa mga S-rank na halimaw. Pagkaraan ng mga araw, naghanda si Tuya at ang kanyang partido na umalis sa bayan. Nagpasalamat sila kay Kelvin sa lahat ng tulong niya. Binigyan sila ni Kelvin ng mga pendants bilang regalo sa pamamaalam. Nangako si Tuya na magiging mas malakas siya sa susunod na pagkikita nila. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, inihayag ni Kelvin na ang mga pendants na ibinigay niya sa mga bayani ay mga stat boosters. Makakatulong ito sa kanila na lumakas ng mas mabilis. Pagkatapos ay tinanong niya si Gerard kung ang Risen Empire ay nasa kabila ng dagat sa kanluran, at sinabi niyang oo. Huwag nating kalimutan na ang Risen Empire ang bansang sumira sa tahanan ni Gerard. Hindi ito nakalimutan ni Kelvin, at planong parusahan sila sa kanilang mga kasalanan. Gusto ni Kelvin na lumakas at gumaling bago harapin ang Risen Empire. Makalipas ang ilang minuto, ipinaalam kay Kelvin na gustong makita sila ng hari ng bansa. Nang makarating sa palasyo, napansin ni Kelvin na ang palasyo ay itinayo tulad ng karaniwang Japanese palace. Ipinaalam sa kanya ni Gerard na ang unang pinuno ng bansa ay usap-usapan na nanggaling sa ibang mundo. Pumasok sila sa palasyo, at nakita ni Kelvin na pareho din ang setting nito sa mga palasyo ng Hapon. Sila ay tinatanggap ng kasalukuyang pinuno ng Torish, si Tsubaki Fujiwara. Nang marinig ang kanyang pangalan, naisip ni Kelvin sa kanyang sarili na ang pangalan ay tiyak na pangalan ng Hapon. Nasigurado nito ang kanyang palagay na ang unang pinuno ng bansa ay dapat na mula sa Japan. Ito rin ang maaaring dahilan kung bakit sila lang ang bansang may bigas. Sinabi ni Tsubaki na magdaraos sana sila ng isang selebrasyon para sa kabutihan ng partido, ngunit kasama ang Trison. Sinisikap nilang itago ang mga bagay-bagay upang maiwasan ang hinala ng mga mamamayan. Hiniling ni Tsubaki kay Kelvin na sabihin ang anumang gusto niya. Sinabi ni Kelvin na gusto niya ng kanin, at nagulat si Tsubaki. Sinabi niya na maaaring humingi si Kelvin ng titulo, pera, o katayuan, ngunit pinili niya ang bigas. Inihayag ni Kelvin na ayaw niya ng anumang bagay na makakatali sa kanya. Mas gusto niyang maging malaya dahil adventurer siya. Dahil dito, nangako si Tsubaki na ipapakain niya kay Kelvin ang lahat ng gusto niyang bigas. Magpapadala rin siya ng bigas sa kanya kapag naubusan siya ng bigas. Si Kelvin at ang kanyang party ay hinahain ng kanin, at si Kelvin ay nasiyahan sa pagkain kaya marami siyang nauubos. Sa piging, abala si Ethel sa pag-aaral ng mga Japanese recipe mula kay Tsubaki.
Makakatulong ito sa kanya na maghanda ng mga pagkaing Hapones sa hinaharap. Nang maglaon, inihanda ni Ethel ang kanyang unang Japanese dish, at pinuri siya ni Kelvin sa pagkakaayos nito. Tutal ang husay ni Ethel sa pagluluto ay S-rank. Gusto ni Tsubaki na manatili si Kelvin at ang kanyang partido sa Torish, ngunit sinabi niyang kailangan nilang bumalik sa bayan ng Parth sa lalong madaling panahon. Sinubukan pa nga ni Tsubaki na pakasalan siya ni Kelvin, ngunit mapagpakumbaba niyang tinanggihan ang alok. Sinabi ni Tsubaki kay Kelvin na mayroon siyang espesyal na paraan para pauwiin sila. Ipinahayag niya na ang palasyo ay may teleporter. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring gumamit nito kahit papaano. Kailangang bigyan ka rin ng pahintulot mula sa receiving side. Ang dahilan kung bakit magagamit ito ni Kelvin at ng kanyang partido, ay dahil naisulat na ni Rio ang pagkakasunod-sunod ng pahintulot sa kanilang mga guild card. Nagulat si Kelvin na hindi ito sinabi ni Rio sa kanila. Kinuha ng party ang teleporter at bumalik sa bayan ng Parth. Bumili ng bahay si Kelvin pagkatapos bumalik sa bayan ng Parth. Ang bahay ay may sapat na silid para sa lahat. Sinabi ni Clotho na gusto niyang manatili sa labas sa bakuran at pumayag naman si Kelvin. Di nagtagal, dumating si Ellie at ang kanyang anak na si Lucas sa bahay upang magpatuloy bilang mga bagong katulong sa bahay. Isa sa mga dahilan kung bakit binili rin ni Kelvin ang bahay ay dahil sa paliguan. Noon pa man ay pangarap na niyang maligo sa sariling bahay. Matutulog na sana si Kelvin nang dumating si Melfina. Nakagawa na siya ngayon ng mga pagsasaayos at maaari na ngayong isummon sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga avatar. Ipinatawag siya ni Kelvin sa isang magandang malaanghel na babae na may mga pakpak na lumilitaw sa silid. Kinaumagahan, ipinakilala ni Kelvin si Melfina sa iba pang miyembro ng partido. Sinubukan ni Melfina na humingi ng tawad kay Sarah sa pagtawag sa bayani na tumalo sa kanyang ama, ngunit sinabi ni Sarah na hindi na kailangan. Kinailangan ito dahil hindi na mahawakan si Gustav at kailangan niyang pigilan. Si Melfina ay may mga pakpak na nakatago upang itago ang kanyang katayuan sa ibang bahagi ng mundo. Sinasabi rin ni Melfina na siya ang asawa ni Kelvin. May ideya si Kelvin na simulan ang pagtawag kay Melfina na Mel. Ito ay para pigilan ang mga tao na mapansin na siya ang supreme being ng reincarnation. Nang maglaon, ipinagkaloob ni Melfina kay Kelvin ang biyaya ni Melfina, ang supreme being ng reincarnation. Ang biyaya ay may dalawang epekto. Una, paprotektahan ito si Kelvin mula sa nakamamatay na pinsala minsan sa isang buwan. Pangalawa, binibigyan nito si Kelvin ng kapangyarihang mag-summon ng bayani. Gayunpaman, isang beses lang niya ito magagawa. Sa susunod, makikita si Kelvin na nag-aalala tungkol sa mga bayani. Iniisip niya kung nakarating sila sa kanlurang kontinente ng ligtas. Napagtanto din niya na ang mga bayani ay nahirapang makibagay dahil mayroon silang mga alaala sa kanilang mga nakaraang buhay. Iniisip niya kung ang mga bayani lang ba ang sinadya para talunin ang hari ng demonyo, hindi ba pwedeng kahit sino, halimbawa, ang Beast King na si Leonhard Gunn, na isang S-rank adventurer. Siya raw ang pinakamalakas sa silangang kontinente. Kinalaunan sa araw na iyon, nahanap ni Melfina si Kelvin kung saan siya nag-iisip ng nakakabahala. Alam ni Melfina na may bumabagabag kay Kelvin, at tinanong niya ito tungkol dito. Tinanong ni Kelvin si Melfina kung bakit kailangan nila ng mga bayani para talunin ang demonyong hari. Ipinaliwanag ni Melfina na hindi niya alam kung sino ang susunod na Demon King, ngunit lahat sila ay may pagkakatulad. Mayroon silang kapangyarihan na nagpaparami ng kasamaan sa loob nila. Pangalawa, ang kapangyarihang ito ay nagbibigay sa kanila ng invisibility. Sila ay immune sa anumang pinsala. Nagulat si Kelvin, at mas na-curious. Gusto niyang malaman kung paano natalo ang mga demonyong hari. Ipinaliwanag ni Melfina na ang mga demonyong hari ay maaaring immune sa mga pag-atake ng mga tao sa mundong ito, ngunit mahina sila sa mga pag-atake ng mga taong nagmula sa ibang mga mundo. Dito pumapasok ang mga bayani. Napagtanto ni Kelvin na ang kanyang mga pag-atake ay tiyak na gagana sa Demon King. Idinagdag ni Melfina na mayroong dalawang paraan upang dalhin ang mga tao sa mundo ng pantasya. Maaari mo silang i-teleport ng direkta mula sa kanilang mundo tulad ng kaso ni Tuya at ng kanyang mga kaibigan. Maaari mo ring i-reincarnate ang isang patay na kaluluwa sa mundo ng pantasya. Ang reincarnation ay ang pinakamahusay, dahil binibigyan nito ang tao ng opsyon na pumili ng mga kasanayan na gusto niya. Ito ang magpapalakas sa kanila tulad ng kaso ni Kelvin. Nang gabing iyon, nagpasya si Kelvin na i-summon ang isang bayani na personal niyang sasaniin. Ipinaliwanag ni Melfina kung paano ito gagawin, at umiinom din siya ng potion na nagbabalik ng kanyang mana. Sinimulan ni Kelvin ang pagpapatawag, at isang malaking bilog ang lumitaw sa sahig. Ilang sandali pa, isang batang babae ang lumitaw at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ryasaki. Tila nasasabik siyang muling magkatawang tao, ngunit nahimatay siya bago pa maganap ang anumang talakayan. Hinimatay din si Kelvin dahil naubos ang kanyang mana. Maya-maya, nagising si Raya at makikita mo sa mukha niya ang excitement. Sinabi niya kay Kelvin na siya ay nakarate sa buong buhay niya. Hindi siya makagalaw ng gaya ng iba, ngunit ngayon ay kaya na niya.
Naaalala ni Raya ang lahat ng ito, dahil pinili niyang panatilihin ang kanyang mga alaala. Nagpapasalamat si Raya kay Kelvin sa pagpapatawag sa kanya, at pagpapaalam sa kanya kung ano ang pakiramdam ng maglakad-lakad. Iminungkahi ni Kelvin na kailangan nilang palitan ang kanyang pangalan dahil hindi niya gusto ang kasalukuyan. Iminumungkahi ni Raya na palitan niya ang kanyang pangalan sa Ryan, at tinanggap ni Kelvin. Sinabi rin ni Kelvin kay Ryan na sabihin sa lahat na siya ay kanyang nakababatang kapatid na babae mula sa isang malayong lupain. Pumayag si Ryan dito at pumili pa ng cute na pangalan para tawagin ang kanyang bagong kuya. Sa susunod, dinala ni Kelvin ang buong pamilya sa dark purple na kagubatan para sa pagsasanay. Kasama rin niya sina Ellie at Luca. Gusto niyang tumaas din ang level nila. May mga golem na siyang nagbabantay sa misyon kaya walang dapat ikabahala. Gagamitin ni Kelvin ang kanyang karanasan sa pagbabahagi ng kasanayan upang ipamahagi ang mga puntos kina Luca at Ellie. Gusto niyang paghandain ang mga ito sakaling may mangyaring masama. Magagawa ring ipagtanggol ng mga babae ang kanilang sarili. Kung mas natatalo ng mga miyembro ng partido ang mga halimaw, mas maraming XP na makukuha nina Luca at Ellie. Sinabihan ni Kelvin sina Sarah, Gerard, at Clotho na makipagsapalaran sa kagubatan at talunin ang maraming halimaw hanggat kaya nila. Mabilis na ginawang hamon nina Sarah at Gerard kung sino ang makakatalo sa pinakamaraming halimaw. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang Shadow Wolf, at natalo ito ni Kelvin bago bumuo ng kontrata dito. Pagkatapos ay ibinigay niya ang lobo kay Ryan bilang kanyang bagong alaga. Hindi nagtagal, dumating si Ald at ang kanyang grupo sa kagubatan upang magsanay din. Nasa kagubatan si Ald para sa kanyang entrance exam para ma-promote sa B rank. Pinupuri ni Ald si Kelvin sa pagkakaroon ng mga magagandang babae sa kanyang party. Nagseselos ang mga miyembro ng party ni Ald, at lalo silang nagseselos nang nalaman nilang may cute ng kapatid na babae si Kelvin. Umalis si Ald at ang kanyang partido pagkatapos batiin si Kelvin at ang kanyang partido. Hindi nagtagal, bumalik sina Sarah, Clotho, at Gerard. Lumalabas na natalo na ng tatlo ang lahat ng halimaw sa loob ng kagubatan, at wala nang matatalo si Ald ngayon. Hinanap ni Kelvin si Ald at humingi ng paumanhin sa kanya, ngunit ipinaalam sa kanya ni Ald na okay na ang lahat. Sinabi ni Ald na ang kanyang partido ay napakalakas na ngayon, at si Kelvin ay nararapat na maging S-rank sa ngayon. Pag-uwi, hinugasan ni Ryan ang kanyang alaga at pinangalanan ang lobo na Alex. Napag-alaman na naiintindihan din ni Ryan si Alex. May kakayahan pala siya para doon. Pagkatapos nito, sinimulan ni Ryan ang kanyang pagsasanay kasama sina Gerard at Sarah. Siya ay kinuha sa ilalim ng matinding training drills upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Isang gabi, nalaman ni Kelvin na may grupo ng mga bandido ang nakapalibot sa mansyon. Iniskan ni Kelvin ang kanilang stats at napagtanto na lahat sila ay nasa mababang antas. Inatasan niya si Ryan na talunin ang mga bandido, ngunit dapat niyang iwan ang kanilang pinuno para sa kanya. Ibinigay ni Kelvin kay Ryan ang bagong espada na ginawa niya para sa kanya. Sumalakay dito si Ryan at nagsimulang patumbahin ang lahat ng mga bandido ng sunod-sunod. Nang matapos siya sa mga bandido, hinanap ni Kelvin ang kanilang pinuno at kinulong siya. Ang mga bandido pala ay ipinadala ng bansang Tryson. Plano ni Kelvin na pagalingin ang mga sugatang bandido at ibigay sila sa guild. Sa ibang lugar, ang emperador ng Tryson, si Zen Tryson, ay nanawagan para sa isang roundtable meeting kasama ang kanyang mga general. Napagpasyahan ng grupo na ang kanilang bansa ay maaaring nasa panganib pagkatapos na mahuli si Christoph. Ang isa sa mga general, si Tristan, ay nagmumungkahi na pumunta sila sa digmaan laban sa iba pang tatlong bansa at angkinan ang kontinente para sa kanilang sarili. Sinabi niya na pinalalakas nila ang kanilang militar habang ang ibang mga bansa ay nabubuhay pa sa kasunduan ng kapayapaan. Iniiwan ng emperador ang desisyon sa kanyang mga general. 2 general ang sumusuporta sa mosyon, habang 2 naman ang sumasalungat dito. Ngayon na ang desisyon ay nakatali, kailangan nilang sumangguni sa ika-5 general, si Clive. Sa paraan ni Clive, maliwanag na boboto siya bilang suporta sa digmaan. Si General Clive ay ang pinuno ng Magic Knights at hindi siya kailanman naging isa na umiwas sa isang labanan. Sa totoo lang, natutuwa siyang gumawa ng gulo. Matapos ibigay ang assassins sa guild, ipinaalam ni Rio kay Kelvin na nagsimula ng gumawa ng ilang mga galaw ang Tryson. Ito ay walang tiyak na oras, ngunit kailangan nilang mag-ingat. Ang Gon ay ang bansa sa hangganan ng Tryson, at nagulat sila ng mga paggalaw. Pagkatapos ay sinabi ni Rio kay Kelvin na inimbitahan siya ni Leonhart Gon, ang Beast King. Gusto ni Leonhart na subukan si Kelvin, at tingnan kung karapat-dapat siyang maging isang S-rank adventurer. Di nagtagal, si Kelvin at ang kanyang partido ay pumunta sa Gon. Habang papalapit sila sa malapit na nayon na nasasakupan ng Gon, sinabi ni Ethel na may kakaiba siyang nararamdaman. Ibinunyag ni Melfina na ang nayon na kanilang nilalapitan ay isang elven village, at dahil kalahating elf si Ethel, tiyak na magkakaroon siya ng ibang pakiramdam.
Ipinahayag na ang mga elf ay orihinal na mula sa kontinente ng kanluran, ngunit ang ilan sa kanila ay lumipat sa kontinente ng silangan ilang taon na ang nakalilipas. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, sinabi ni Sarah na kailangan mong magkaroon ng pag-aproba ng hindi bababa sa 2 pinuno bago ka mabigyan ng S-rank. Ibinigay na ni Tsubaki ang kanyang pag-aproba, ngunit nais ni Leonhardt na subukan si Kelvin bago ibigay ang kanyang pag-aproba. Bigla silang hinarang ng grupo ng mga elf na nagbabantay sa nayon. Ipinakita sa kanila ni Kelvin ang selyo mula kay Leonhardt, at inihayag na hindi sila ang kanilang mga kaaway. Ang punong nayon, si Nellas, ay nagpakita upang makilala si Kelvin. Nakita niya si Ethel, at nabigla siya na parang nakakita siya ng isang taong kilala niya. Rumol ang tawag niya kay Ethel sa ibang pangalan. Dinala sila ni Nellas sa nayon at ibinunyag na napagkamalan niyang iba si Ethel. Tinanong ni Kelvin si Nellas na sabihin sa kanila ang tungkol kay Rumol. Sinabi ni Kelvin na baka ito ay isang palatandaan kung saan nanggaling si Ethel. Si Ethel ay ibinenta sa pagkaalipin noong siya ay bata pa, at ni isa man sa mga miyembro ng kanyang pamilya ay hindi niya kilala. Sinabi ni Nellas na minsan silang nanirahan sa isang kagubatan sa kanlurang kontinente. Inatake sila ng isang Fire Dragon King. Sinasabi ng Dragon King na kinutya siya ng isang elf, at kailangan nilang ibigay ang elf kung ayaw nilang wasakin niya ang nayon. Nakakabigla ito sa mga elf, dahil hindi man lang nila kilala ang elf na nangkukot siya sa dragon. Nag-alab ang galit ng Dragon King sa nayon at kalahati ng nayon ay patay na. Iyon ay nang ang isa sa kanilang mga elf, si Rumol, ay nag-alok na isakripisyo ang sarili sa Dragon King. Pinili ng Dragon King na kunin si Rumol bilang kanyang asawa sa halip. Makalipas ang ilang taon, natagpuan ang bangkay ni Rumol sa kagubatan. Dahil sa takot na sasalakayin muli ng Dragon King, inimpake ng mga elf ang kanilang mga gamit at tumakas sa kontinente, at nanirahan sa silangang kontinente. Mula noon sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng Gon. Inilabas ng grupo ang teorya na may posibilidad na si Rumol ang ina ni Ethel. Maaaring ito ang dahilan kung bakit siya napagkamalan ni Nellas na si Rumol. Pagkatapos ay sinabi ni Nellas kay Kelvin na ang mga halimaw mula sa Trycen ay nagsimulang umatake sa nayon. Ipinangako ni Kelvin na hindi niya papayagan ang mga halimaw na hawakan sila kahit ng daliri. Si Kelvin at ang kanyang partido ay nagpasya sa panig na maglagay ng bitag para sa Trycen's army at sa kanilang mga kontroladong halimaw. Kalaunan ng gabing iyon, nakita ang hukbo ng Trycen na sumusulong sa nayon. Bigla silang inatake ni Kelvin at ng kanyang partido. Inalis ng partido ang lahat ng batalyon na sumusulong sa nayon. Sina Ryan, Melfina, at Alex ay pumunta sa kampo. Natuwa ang komandante nang makita niya ang 2 batang babae na mukhang mahina na papalapit sa kampo. Ang komandante ay humihip ng mahiwagang plotter na nagpapatawag ng isang dambuhalang halimaw. Sinabi ni Melfina kay Ryan na oras na para umakyat siya. Kailangan niyang ipakita na ang lahat ng oras sa kanyang pagsasanay ay hindi na sayang. Tiniyak ni Melfina kay Ryan na mas malakas siya kaysa sa inaakala niya. Dahil sa mga salitang ito ng pagganyak, si Ryan ay naglabas ng lakas ng loob at hinabol ang dambuhalang halimaw. Sinamahan ni Alex, naglunsad ng pag-atake si Ryan, ngunit naitaboy ito ng halimaw at nabali ang kanyang espada. Nagalit si Ryan, at nagpatawag ng 2 pang malalakas na espada na ginawa ni Kelvin para sa kanya. Gumagawa siya ng spell na tila nakapatay ng halimaw. Sa sandaling iyon, ang halimaw ay nagbabago sa isang maapoy na halimaw. Hindi man lang natakot si Ryan, at madali niyang natalo ang halimaw sa parehong spell mula kanina. Nakita ito ng commander at napaluhod siya. Hindi siya makapaniwala na nilipol lang ng isang batang babae ang buong army at ang kanilang backup na halimaw. Biglang dumating si General Clive at naglunsad ng sorpresang pag-atake kay Kelvin, ngunit madali niyang nalihis ang spell. Sinubukan ni Clive na gumamit ng slavery spell kay Ethel, ngunit hinarang ito ni Kelvin. Sinabi niya kay Clive na hindi siya makakahawak ng isang daliri sa kanyang babae o sinuman sa kanyang mga miyembro ng partido. Ginamit ni Kelvin ang kanyang appraisal eye kay Clive at nalaman na siya ay isang reincarnation. Sinabihan ni Kelvin si Ethel na sumali sa natitirang bahagi ng partido sa loob ng mga pader ng nayon habang nakikipaglaban siya kay Clive. Bumuo si Kelvin ng 5 malalakas na spears para atakihin si Clive, ngunit gumamit siya ng barrier para harangan ang pag-atake. Sinabi ni Clive na masisira sana ang mga sibat kapag nahawakan nila ang harang, ngunit ipinapakita nito na ang mga sibat ay napakalakas din. Habang nagsisimula ang laban, nakangiti si Kelvin dahil nag-e-enjoy siya sa laban. Kinagayuman ni Clive ang buong partido niya para salakayin si Kelvin. Inatasan ni Kelvin ang kanyang mga golem na asikasuhin ang party ni Clive habang siya mismo ang nakikipaglaban kay Clive. Gayunpaman, inutusan niya ang mga golem na huwag saktan ang mga miyembro ng partido ni Clive dahil nasa ilalim sila ng kanyang charm. Plano ni Kelvin na basagin ang charm pagkatapos ng labanan. Si Kelvin at Clive ay patuloy na nakikipaglaban sa kanilang mga spells. Inatake ni Kelvin si Clive gamit ang isang spell na nag-iiwan ng hiwa sa kanyang mukha.
Nagalit si Clive at ginamit ang kanyang pinakamalakas na spell, ngunit inilabas ni Kelvin ang kanyang pinakabagong armas, ang Duckstaff Disaster, na may rating na S rank. Nag-activate din si Kelvin ng isang malakas na spell. Ang dalawa ay sumalungat sa isa't isa, ngunit hiniwa ni Kelvin ang spell ni Clive at pinutol ang kanyang mga binti. Tatapusin na siya ni Kelvin nang dumating si Tristan at kinuha si Clive. Sumasang-ayon si Tristan na nanalo si Kelvin sa laban ngunit hindi sila papayag na tapusin niya si Clive. Nawala si Tristan bago pa man makapagpasya si Kelvin na atakihin sila. Si Kelvin ay bumalik sa nayon at muling nagsama sa kanyang partido. Sinabihan ni Nellas ang kanyang mga tao na maghanda ng isang piging bilang pagdiriwang sa pagkapanalo ni Kelvin. Ngayon sa bansa ng Tristan gumaling na si Clive at bumalik na sa normal ang kanyang mga binti. Gayunpaman, si Clive ay nakagapos ngayon sa loob ng isang testing facility. Ipinaalam sa kanya ni Tristan na maraming mga eksperimento ang isasagawa sa kanya dahil siya ay isang reincarnation. Si Clive ang nagsisilbing perpektong test subject na kailangan nila. Ito ay maaaring paghahanda para sa kanilang laban kay Kelvin. Sumunod, binigyan ng punong nayon si Ethel ng headband na pag-aari ni Rumol. Ang lahat ng mga taga-nayon ay napakahusay din ng pakikitungo sa kanya kahit na siya ay isang kalahating elf. Sa sandaling iyon, isang batang babae ang nagpakita at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Leonhart Gunn. Ipinahayag ni Leonhart na maaari siyang gumamit ng anumang anyo na gusto niya, at nagpa siya na magpakita bilang isang maliit na batang babae. Ipinahayag ni Leonhart na napanood niya ang labanan ni Kelvin laban kay Clive. Kumbinsido na siya ngayon na si Kelvin ay nagkakahalaga ng S rank. Sa 4 na araw, gaganapin ang seremonya ng promosyon. Magkakaroon din ng mga mock battle si Kelvin laban sa iba pang S rank adventurers. Nang marinig ito, hindi na itago ni Kelvin ang kanyang pananabik na makakalaban niya ang iba pang S rank adventurers. Dinadala nito ang pagtatapos ng Season 1 ng anime na Black Summoner. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong upload.